Yun guys, no? Ito na naman tayo sa kay Ron Gutierrez, Congressman Ron Gutierrez, sa tanong ito kay Marcos. Of resource persons for political gain or political testimony. Kasi po, I'm not sure, pero Mr. Espinosa, may kinalaman po ba yung raid sa bahay ng iyong father or even the killing of your father dun sa ginawang pilit sa'yo na gumawa ng affidavit sa Senado? Pwede mo ba, Mr. Chair, pwede bang ipaulit ang Mr. Chair, I will rephrase. tanong? Opo, kasi po, sa iyong sinumpaang salaysay, dalawa pong nakikita natin. Una, yung portion po relating to sa pagpatay ng inyong father, which is in relation po to sa EJK. Tapos yung second naman po is in relation po yung pagpilit sa'yo na magtestigo sa Senado. Yung itong dalawang incidents ito, related po ba sila? Sa tingin niyo po, ang nangyari sa iyong father, yung pag-raid sa bahay, yung pagpatay sa kanya, yung search warrant, ito po ay part ng modus para ikaw ay pilitin sa Senado? Or separate naman po to as part of EJK? Siguro sa aking sariling pag-intindi, related po. Related po. So tingin niyo po, ang ginawa po sa inyong tatay ay related na para takutin po kayo? Opo, sa aking sariling pagkaintindi. Pero yung nabanggit po ninyo dito sa affidavit, na-mention mo po kasi sa paragraph 23, na ang totoo lang doon ay binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng 4 million sa papa ko. Is this part siguro po ng motive ng nangyari po doon sa iyong tatay? Hindi siguro. Coincidence lang po yun. Baka ang nangyari sa papa ko, parang sa mga operatives may nasa likod or nagbigay ng instruction sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay Senator kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hiningi daw po ninyo kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you... Grabe, no? 4 million pesos. Ang laki ng mga pira, no? Pero mga pulis, no? confirm or deny this allegation? Morning po ulit. First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Bakit dagdag ng 1 milyon? 4 million na? Ha, tumaas na. Tapos sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I've already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya, normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes to supervise only the 4th District because it was considered as a hotspot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga polis doon. Ano pa man, hindi naman ako provincial director, hindi ako
Galit-galit si ano eh. Si Marvin Marcos eh. Parang na high blood. Relax lang, Marvin Marcos. Regional Director, hindi rin ako operatiba ng illegal drug Police colonel. para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, to the record, ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, kumaga, Mr. Chair? we were vindicated, kumaga, nabigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong raid na 11 kilos, Mr. Chair. it was for... Point of order. What is the point of order, Congressman Ako? The resource person is not answering appropriately the question of the Honorable Rodriguez. I think we should remind the resource person to answer directly the question of the Honorable Congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ako. Colonel Marcos, please answer the questions asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations 4 million, it's just that he went on to discuss other things. But I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po. No? Yes, Mr. We will proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Di makamubuom si Colonel Marvin eh. Tinatry sa'yo kung anong salooban niya eh, no? High blood eh. Teka na yan. Statement is not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel She ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte pero she lost in the election. Thank you, Natalo Mr. po. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos. And siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na